wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Maliit na isla lang ang Ayoque sa Surigao del Sur. At sa kabila nito, unti-unti na itong sumisikat bilang tourist destination. Mayaman ang karagatan na pumapalibot sa isla. At katunayan, may bahagi ng dagat na kabilang sa Philippines' top 10 marine protected areas. Mapalad daw ang mga taga rito dahil bukod sa sagana sa likas yaman ng lugar, maituturing daw na next surfing mecca ang isla ng Ayoque. Ito na nga raw ang dahilan kung bakit excited na ang modelo at surfing instructor na si Paulo Soler na bumisita. Magtugma na nga kaya ang imaheng nabubuo sa ating isipan ukol sa Ayoque o nalilin lang tayo sa tanawing nakikita natin sa mga larawan? Tara na't dayuhin natin ang isla ng Ayoque sa Summer Special ng Wish Ko Lang. Ang perfect na alon para sa akin bilang isang nagsasurf, kailangan lang talaga maganda talaga yung hugis niya at saka yung conditions ng araw na yan kailangan maganda rin. Kailangan walang hangin o kung meron man hangin, kailangan offshore siya or palabas sa dagat. Ako hindi ko mahilig sa malaking alon. Kahit shoulder or head high, okay na yan sa akin. Pwede magtanong, saan banda dito yung Ayoque? Ayoque? Nandun, magkompa, magkakay parang... Bangka? Sa muling paglapag ng tag-init, gumawa ang aming programa ng isang natatanging paglalakbay. Isinama namin sina Paulo Soler at Rosie Delgado na pawang mga bihasang surfer. Oh, hindi na tayo sa palengke. Lusot na lang kaya tayo dyan. Nung bata pa ako, lagi kami nasa Agoo, La Union. Naglalaro kami ng bodyboard. Tapos, ayun, nung bata pa ako, syempre malit pa ako doon, natatayuan ko siya. So yun, nagra-ride kami ng mga alon, tapos siguro mga 7 hours kami umaabot dun sa labas sa dagat eh. Tapos pagpasok, sunog na sunog kami sa sunburn. Late bloomer ako eh. Nag-start ako mag-surfing siguro 22 years old na ako. It was one of those yung parang yinaya ako ng ate ko. Sabi niya, tara, punta tayo, La Union, surfing trip tayo. So sumama ako. Tapos just like anybody else, doon ako nasubukan mag-surfing. May mga coach instructor doon na tinuruan kami. And after nung first kong ride, doon ako na-hook. Noong 2007, itinatag ni Paulo ang Philippine Surfing Academy na kung saan itinuturo nila ang tamang pagpili at pagsakay sa alon gamit ang surfboard. No two waves daw are the same. Ito ang isa sa mga thrill o hinahanap-hanap ng mga surfer. Dumarayo sila sa iba't ibang lugar sa bansa para masaksihan, maranasan at masakyan ang alon. Ngayon yung feeling sa tingin ko na nakaka-addict talaga sa surfing is yung pagiging one mo with nature. Pagkasama na rin doon yung adrenaline rush na nakukuha mo pag nakakahabol ka ng alon, tapos nakakastayo ka sa surfboard, tapos nasasakyan mo siya, nararide mo siya. Parang di ko talaga ma-explain eh. Kailangan talaga masubukan mo yung surfing. Na-in-love pa ako lalo kasi yung whole concept ng surfing, ikaw lang, board mo, tsaka dagat or si Diyos lang yung kasama mo. So parang it's more, yung concept niya is making do with what is given to you. Sa paglalakbay na ito, sama-sama naming tutuklasin ang kwento ng isang nakakubling paraiso. Isang paraiso kung saan nananahan daw ang mga perpektong alon para sa surfing. Isang paraiso na nagsisilbing kanlungan ng mga Colo Boys.
Ito ay isang grupo ng mga batang surfer na sila mismo ang gumagawa at lumililok ng kanilang mga surfboard mula sa isang punong kahoy. Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Ako kasi nakapag-travel na ako ng maraming lugar. So dumaan din sa isip ko lahat ng mga lugar na na-discover ko. Pati na rin yung mga napuntahan ko na medyo pasikat pa lang. So, yeah. Kahit kailan, hindi ko papalipasin yung ganitong opportunity. Pero kung sa mahabang panahon ay nakakubli sa mata ng karamihan ang isla, ano ang mga istoryang naghihintay na maiahon sa aming paglusong sa mga At tingnan mo, may mga surfer na ako, mga kids. Wow, yan ang hindi ko na-expect. Ang dami nila, mga grom. Mababata pa ng mga surfer dito. Ito sila Wawa. Yun na yung surfboard niya, pare. O, tingnan mo. Gawa sa kahoy. Parang ang cute nila eh. Parang sino tong malilit na to? Tapos ba't kanyan kahoy yung mga surfboard nila? Parang ang saya din na na-welcome kami na ganyan. Kasi parang napaka-special nga kasi talaga yung lugar dahil bago nga lang yung surfing doon. Tapos syempre, di ba, usually kasi pag marinig mo sa mga ibang surf spot sa ibang bansa, kung saan sikat na yung surfing, magagalit pa yung mga locals na may dumarating na dayo eh. Kasi syempre, alam na nila na, ay nako, dagdag tao na naman sa tubig, hassle, ganyan. Ito, baliktad. Sobrang excited nila, sila pa nag-paddle papunta sa bangka. Di ba? Wow, amazing. Grabe. Tignan mo yung mga bata, isolated na isla, tapos may surfing community, may buong barkada na sila dito. walang ibang kinamulatang mundo ang mga batang surfer ng Ayoque kundi ang kanilang isla. At dahil anak sila ng mga mangingisda, kinalakhanan nila ang payak na pamumuhay kung saan pinagkakasya ang biyaya mula sa kanilang kapaligiran. Dito po kami magkapatid tapos ang trabaho po ng tatay ko ay kampintero. Ang nanay ko po ay sa bahay lang namin. Hindi po kami mayaman. Kain lang kami araw-araw. Kain at napag-aral po kami ng mga pamilya namin. Tulong ako sa tatay ko, gumawa ng pambot. Sa nanay ko din. Ano ka tumutulong sa nanay? Naglinis ng bahay. Yung isang buwan, mag-uwi siya dito, isang daan ng ano. Isang buwan? Oo. Dahil maano lang ng isda, usay. Yung 4 usay, 4. Yung 4 mil. Hanggang sa may dumating na mga banyaga sa kanilang isla at naglaro sa kanilang mga alon. Mula noon, isang bagong mundo ang tila binuksan para sa mga kabataan ng isla. Noong 2009, tinignan ko ang mga dumadayo dito ang mga babila. Naggawa ko ng bug kong sarili. Gumawa ko ng tao at pinabas. Labas mo. Tapos? Pumuntaan ko ng pins. Yung mga pins. Binugtasan ko muna ang board. Tapos nilagay. Kasi yan. Tulad dito, sugat ako. Marami akong sugat. Mahirap talaga Parang walang mga beach resort dito, yung mga hotel. Pwede ba, may masasabitan ba ako ng duyan dito? Meron ba? Pwede mo makitulog sa inyo? Okay lang. Kinapalan ko na lang talaga yung mukha ko kasi wala nang ibang matirahan. Walang resort, walang kahit ano. Anong klaseng isda to? Ay, wow.
Kanipugita. Gita. Ang dami. Ang daming iba't ibang uri ng isda na nandun. And iba talaga pag presko. Isipin mo lahat ng kinain natin dun. Nagsiswimming pa yan sa dagat nung kinaumagahan. Ano yung favorite mo dun? Oh, yung favorite ko yung kilawin ba yun? Oo. Kilawin na pugitan. Tsaka yung adobong cuttlefish. Ako favorite ko Adobong yung, pusit. yung kinilaw. Mas safe talaga tayo dun sa Aoki. Kasi pag pumunta ka sa isang lugar, malalaman, parang mararamdaman mo rin yung kung ano talaga yung kalagayan ng, kumbaga, sa seguridad. Dahil sa surfing, gusto mong mag-travel, iba yung tingin mo sa mga tao. Kumbaga, equal mo sila. So, pag kunyari, ito, ang experience sa Aoki, pagpunta namin doon, parang, alam mo yun, nandun yung respeto. Tsaka, syempre, pag sa surfing, mapipilitan ka mag-travel, makikilala mo talaga yung mga tunay na tao. Yan yung best description. Good night! Sa aming pagbabalik, Kita mo naman si Lawrence, di ba? Buhay na buhay yung surfing instinct and lifestyle sa kanya, pati buhok niya. Surfer dude na rin. Excited, syempre. Sanay na kasi kami ganyan eh. Pag surfer ka kasi, unahan pa pag-gising yan eh. Kaya ba yan? Tapos, nung ginising kami ng mga bata, parang ganadong-ganado sila. So, pati ako din naganahan. Parang feeling ko yung mga kids doon, parang yung mga local surfers doon, parang excited din sila na gusto nila pag malaki yung surf spot nila, yung mga alo nila. Isang 11-year-old doon na sobrang lupit na mag-surf. Isipin mo, walang nagturo sa kanya. Di ba? Kung ilang beses niya lang siguro nakikita yung mga dayo na surfer na nagsasurf na. So parang napakagaling nila para sa kanilang, kumbaga yung setting nila at saka yung conditions, napakagaling nila. At sa tingin ko dahil nga sa nagawa nila ng paraan na magkaroon ng surfboard at dahil palagi kasi may alon doon sa Aoki. Para sa akin, magaling si Wawa. Sobrang na-shock at naaliw ako na ganun kagaling na siya, given na self-taught pa. Parang marunong na siya mag-maneuver, marunong na siya parang tawag dito, Pumuesto sa alon, ganun. Kita mo naman si Lawrence, di ba? Buhay na buhay yung surfing instinct and lifestyle sa kanya, pati buhok niya. Surfer dude na rin. Tapos pati yung ugali niya, makikita mo naman talaga na may parang konting, alam mo yan, kumukutitap yung mata nila eh. Pag surfer ka, alam mo I have something special eh. Parang gano'n yung feeling mo eh. Parang nagsasurf ako, kaya masaya ako. Super special ang feeling na kasama ko yung mga surfer ng Aoki kasi parang nakaka-inspire sila sa akin. Kasi parang sobrang simple silang tao, simple din yung buhay nila, tapos yung parang yung passion nila para sa surfing kakaiba.
Sadyang walang kapantay ang kagandahang handog ng isla sa mga bumibisita rito. Mistulang langit sa lupa para sa mga bagong dayo. Pero sa isang banda, may panaghoyang isla na matagal nang hindi pinakikinggan. Suliraning walang nagmalasakit na ituwid. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Nung dinala kami sa school nila, parang nalungkot ako kasi yun nga, itong mga bata parang ang daming potential, matalino, malaki yung pangarap nila. Pero ito yung school nila. Yung mga materials nila, teaching materials nila sa school, kulang-kulang or sira. So doon ako nalungkot na parang, ito nga yung mga bata, parang nakalimutan na. Wish ko lang. may panaghoyang isla na matagal nang hindi pinakikinggan. Suliraning walang nagmalasakit na ituwid. Sa room kulang kami ng mga cabinet. Sa imis namin yung sa office talaga ng school, walang malagyan ng mga books, mga importante. So, nasisira yung mga libro? Oo. Kaya nailagay ito dito dahil meron kaming evaluation namin. Yan na ano. Ang ganda pa naman ng mga books, oh. Oo. Hindi ito, kukunin ko ito, merong dyan mapipili. Pero yung iba talaga dito, mga sira na eh. Kanina na sagot na. Pero ano yung, ang balita ko yung kulang-kulang talaga yung mga libro. Nung dinala kami sa school nila, parang nalungkot ako kasi yun nga, itong mga bata parang ang daming potential, matalino, malaki yung pangarap nila. Pero ito yung school nila. Yung mga materials nila, teaching materials nila sa school, kulang-kulang or sira. So doon ako nalungkot na parang, ito nga yung mga bata, parang nakalimutan na. Gusto ko rin mag-volunteer, magturo dito. Ito ang kaisa-isang eskwelahan sa buong isla. Karamihan sa mga taga rito, elementarya lang ang natapos. Bihira sa mga magulang dito ang naghahangad na patungtungin pa ang mga anak sa high school. Papaano, nasa bayan pa ang pinakamalapit na mataas na paaralan. Mabigat na raw para sa kanila ang pamasahe sa bangka araw-araw o mangupahan ng bahay sa bayan. Maestro. Teacher? Gusto mo maging teacher? Bakit gusto mo maging teacher? Para maturuan ko yung bata. Oo. Bakit gusto mo makatapos? Pangarap ko lang dahil para katulong ako sa mga magulang para hindi na sila maghirap. Mahirap mag-high school dito ang mga bata kasi yung ibang mga high school dito nandun sa ibang isla pa. Hi ate, magandang maayong buntag sa inyo ha. Hi. Saan yung mga asawa ninyo? Doon sa dagat. Tapos ito yung trabaho, pangunahing trabaho niyo dito? May bahay kayo dito? Pwede ako magpagawa ng kwarto dun sa bahay niyo. Amponin niyo na kami ni Rosie. Ha? Maging ang mga kababaihan sa isla, tila nakagapos na lamang sa mga gawaing bahay. Wala silang oportunidad na maghanap buhay at kumita sa kanilang lugar. Medyo nalungkot din ako na parang hanggang dyan lang yung buhay nila or yan lang yung ginagawa nila kasi ang dami pa nilang kayang gawin eh. Hindi lang nila alam kung ano or kung paano. Gayunpaman, puspusan ang kanilang pag-iingat sa natatangi nilang kayamanan. Ito na lamang kasi ang kanilang takbuhan para patuloy na mabuhay. Ang kanilang masaganang karagatan. Gusto namin po na
mayroon sana makatulong na sa mga livelihood para na ma-achieve namin yung labi na yung lalo na yung darating yung panahon na North Monsoon para mabawas-bawasan yung kahirapan namin dito. Ang mga kailangan namin kailangan namin yung pagbinti ng yung mga buoys namin dahil kung makukusog ang current ng dagat, yung mga buoys namin na iba ay nanganulundag. Nandyan na lahat ng kailangan nila sa pag-akit ng turismo or ng mga turista na surfer. Nandyan na eh. Yan yung maganda sa surfing kasi walang bayad yung alon, bigay ng Diyos yun. Tapos, swerte sila dahil marine sanctuary na sila, so protected sila. Kailangan lang talaga nila gawin is i-maintain yun. At dahil nga sa mga yun nga, dahil protected yung lugar nila, nakita ko na talagang may pag-asa. Nagmistulam ang inanod ng alon ang pangarap ng mga kabataan ng Ayoke na makapagtapos ng pag-aaral. Tila sa alon din sila nakakapit para kahit papano'y magkaroon ng kulay ang kapalarang naghihintay sa mga taga-isla ng Ayoke. Ilang araw po, gusto ko, maharap ko mga professional na surfer at para sumasali ako sa mga competition at may uwi ako na pera sa mga pamilya ko. Gusto kong maging professional dahil para meron akong pera na may bigay sa mga magulang ko. Para naman makatulong ako dito sa Ayoke. Para naman kina Paulo at Rosie, higit pa sa isang magandang surf spot at perpektong alon ang natagpuan nila sa isla ng Ayoke. Sana naman daw ay masuklian kahit papano ang mainit na pagtanggap sa kanila ng buong isla. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Meron kaming konting surprise para sa Ayoke Island, sa mga tao dito sa Ayoke. Doon tayo sa Baybay. ano naman kaya ang ipakikita ni Pao? Parang may malaki siyang sorpresa. Nakakaintriga. Wish ko lang. Ngayong umaga, isang pagtitipon ang ipinatawag ni Tatay Carlos sa kanyang mga kasidyo. Ngayon ay nakikunipon tayo dahil kausapin natin, mag-usap-usap tayo kung anong dapat gawin natin. Habang sila'y nagpupulong, paparating naman ang ibang espesyal na bisita na lulan ng ilang bangka. Hindi alam ng mga taga-sityo ang pakay ng mga dayo. Samantala, sina Paulo at Rosie naman ay tapos na rin ang pamamalagi sa isla at sinamantala nila ang pagkakataong iyon para makapagpasalamat sa pagtanggap sa kanila ng isla at mga residente nito. Kasi po, magpapaalam lang po kami. Aalis na kasi kami dito. Gusto kayo pasalamatan sa pagsisay namin dito. Mabait kayong lahat at nakilala din namin kayong lahat at sobrang masaya dito. Gustong-gusto namin dito. Babalik kami. Papasalamat din kami. Paabot kami pasalamat, ang puso pasalamat namin sa iyo dahil sa ganito hindi kami alam na pupuntahan kami ninyo dito. Baka nandun kayo sa international na gawa, marami nang tinulungan nyo. Baka sa kami itumpok namin isa yung tutulungan nyo. Pag dumami dito yung mga turista, malaking pakinabang yan sa bayan dito kasi maraming mga trabaho at mga hanap buhay na madadala po ng surfing. So maraming salamat po sa inyo, lalo na kay Wawa kasi pinatira kami sa bahay niya, pinakain kami. Napakabait niyo po. Salamat talaga.
Ito. Surfing buddies mo. Ito, yung mga barkada ko dito, yung mga ito. Magaling na sila mag-surf kumpara sa napanood ko sa video. Ano, salamat. Ha? Maraming salamat. Pinasahin ko. Oh, ayan. Kung pwede, sumama kayo lahat. Meron kaming konting surprise para sa Ayoke Island, sa mga tao dito sa Ayoke. Doon tayo sa Bye-Bye. Malapit. Kuyog lang. Para. Ano naman kaya ang ipakikita ni Pao? Parang may malaki siyang sorpresa. Nakakaintriga. Agad na pinagyaman. Patuloy natin. Alagaan. Wish ko lang. Wish ko lang. Wow! From wish ko lang. Walang sinayang na oras sina Paulo at Rosie, kaya kasama ang buong komunidad, nagtulong-tulong na silang buhati ng aming mga dalang regalo. Mababata, matanda, excited sa pag-aayos ng mga bagong gamit at libro para sa kanilang eskwelahan. At wala pang isang oras. Okay, mga kids. Ito na yung Ayoke Island Elementary School. Yeah. Wala sa wish ko lang. Tay, ano masasabi nyo sa mga bagong galing sa wish ko lang, mga bagong gamit? Ay natural, ay nasasaya ko, naligayahan ako dahil hindi lang sa mga bata, pati yung mga magulang namin ay hiram yan, nagbabasa dito, papunta dito sa library na ito, na binigay ng Miss ko lang. Papunta yung mga nanay namin na hindi nagkatrabaho, pwede rin nakatulong ito kung anong ma-aware sila ng mga books nito. Binigay ng Miss ko lang. Ang libro talaga namin sira-sira, punit-punit. Tapos sa grade 2, 2 lang ang aklat namin, sira pa. So ang pupils namin is 16. Ang grade 2 is, ang book dyan ay 1:16 kasi 2 lang, isa sa teacher. Tapos yung mga bigay nyo ngayon talagang malaki talaga ang maitulong. Kaya maraming salamat dahil natutugunan po ang aming mga pangailangan dito. Isa pang magandang balita ang hatid ng aming unang bisita. Para sa out of school youths, tuwing araw ng Sabado at sa Linggo, kasi wala kaming community learning center. Balak po namin na magtayo dito ng community learning center intended for that purpose para sa mga out of school youths and adults na tinutulungan namin para makapagpatuloy sa pag-aaral. Kung dati, hanggang elementary lang ang natatapos ng mga taga-Ayoke, ngayon, sa pamamagitan ng alternative learning system, pati high school ay matatapos na rin nila. Importante namin na yung makatulong sa amin at yung mga anak namin na makapagtapos at mayroong anak namin na makapunta sa mga enlightenment nasa. Tila ginanahan ang ating mga bida sa narinig na good news. Okay ba to? Masaya ba kayo? Opo. Kayo, okay ba? O ano, puro surf lang ba yung gagawin nyo? Mag-aaral? Promise nyo yan, ha? Babalik ako dito. Kailangan tapusin nyo muna yung pag-aaral, ha? Pwede naman isa ba yung surfing, basta una, pag-aaral, ha? Okay? Ayos. Ito, alam nyo kung ano to? Solar panels, para may kuryente kayo. Dagdag kuryente dito sa isla ng Ayoke. Okay? Ayos ba? Sa aming pamamalagi sa isla, kasama ang biyaherong sina Paulo at Rosie, naging saksi kami sa mga likas na yamang ipinagkaloob ng may kapal sa mga taga-Ayoke. Kaya naman, ang wish nila na mabigyan pa ng mga kagamitang pandagat ay tinupad na rin namin. Pupunta kami dito
kasama namin yung mga Board of Trustees ng Kantilan Bank para makipag-usap kami sa inyo kung anong gusto nyo. Kasi mas maganda yung galing sa inyo yung needs, yung pangangailangan. Hindi yung kami ang magbibigay ng anong programa para may tulong sa inyo. O hindi yung galing sa inyo, yung anong gusto nyo may tutulong namin para sa inyo. Malaki itong may tutulong sa mga taga rito dahil nangangailangan talaga itong gawing lambat para sa ilalim at saka yung mayroon lambat dito para sa ibabaw panghuli ng flying fish. At yung ibang mga gamit, ito ang sanay na gamit din ng mga tao rito. Isa yung maraming salamat sa iyo dahil malaki itong tulong. At hindi na mainip ang mga misis habang pumapalaot ang kanilang mga mister dahil may mapagkakaabalahan na sila at tiyak makakatulong din. Sa ngalan po ng SPIS Philippines, binibigay po itong mga seeds, iba't ibang klase ng seeds gaya ng ampalaya, okra, kanabasa, pipino na mas makadagdag po ng kabuhayan lalo na sa mga asawa. Kasi pwede po natin itong itanim kahit sa cellophane, lagyan ng lupa. So pwede na siyang pangdagdag. At least kung wala tayong mabiling ulam, meron po tayong uunamin na galing po sa ating mga tanim. So pangdagdag kabuhayan na diretso sa kusina. Yung pang tawag doon is garden to kitchen. Ito, okra, matatanim mo to? Hindi nyo iiwan sa bukid yan, ha? Wagas na pasasalamat at ngiti na ang aming natanggap sa mga residente sa mga naunang regalo. Pero tiyak, lalo silang magagalak sa aming susunod na sorpresa. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, hindi pa nagtatapos ang aming mga sorpresa para sa mga taga-Ayoke. Wish ko lang. Hindi pa nagtatapos ang aming mga sorpresa para sa mga taga-Ayoke, kaya't kasama ng mga residente, sabay-sabay naming tinawag ang panghuling regalo namin sa kanila. Isang bagong bangkang demotor ang tiyak na magagamit nyo pa sa inyong mga pangangailangan sa isla. Ito magamit nito sa yung mag-aaral ng patong pang high school at may mga bata na patungo sa bayan at kailangan ito kung may emergency na isang saka rito, mahihatid natin agad doon sa bayan. Ito na magagamit. Bago tuluyang mamaalam sina Paulo at Rosie, dito muna sa favorite serving spot tumungo ang mga biyahero kasama ang mga naging barkada sa isla. Ang isang pinakauso ngayon yung kailangan pananatiing malinis yung lugar. Hindi pa nga ganyan, mga kalat ng sigarilyo, nakikita ko dito, di ba? Dapat masanayan nyo na pag may makita kayong mga kalat ng sigarilyo, pulutin nyo. Kung may mga dayo, oy, huwag kayong magkakalat dyan. Alagaan nyo naman yung lugar namin, bahay namin to, di ba? Isipin nyo rin na pwede nyo gawing kabuhayan to paglaki nyo. Huwag nyo kakalimutan na hindi kayo nagsasurfing para lang sa competition, ha? Masaya kasi mag-surfing. Paano kunyari, binigyan na pala kayo ng surfboard ngayon? Masaya kayo? Isang espesyal na regalo rin ang dala ni Pau at Rosie para sa mga bagets. Ang Filipino-American surfing sensation na si Tia Blanco ay nakiisa sa hangarin ni Paulo na maingganyo at mahasa ang mga bata sa surfing sa Pilipinas. Happy Easter, everyone! It has been a gold mine to help young surfers in the Philippines. It warms my heart to hear the board I donated has made it to the Aoki Islands in Quezon and Surigao del Sur. To my new friends, the Colo Boys, Joshua and Lawrence, I wish you all the best as you continue to surf and enjoy the sport that binds us together. One day, I hope to visit and join you all in the lineup. To everyone in the Philippines, mabuhay! Ito, sorpresa ko sa inyo.
Alagaan nyo to. Galing kay Tia Blanco to. Ha? O, diba? Hi, Tia! These are the surfers of Aoki Island. They're called the Kolo Boys because their boards are originally made of this breadfruit tree wood. See? Ano masasabi niyo kay Tia? Thank you po. Hindi man daw matumbasan ng mga bata ang mamahaling surfboard ng kanilang Kuya Paulo, Ate Rosie at Tia. Bigay ko po ito sa board. Talaga? Ito? Sigurado ka? Wow! Isang personal souvenir ang kanilang binigay sa mga surfmaster. Wala ko. Speechless ako. Wow. Pag binigay mo to sa akin, mapakita ko to lahat sa mga kaibigan ko sa Manila para ma-appreciate naman nila dyan na dito yung mga boys dito walang gamit. Salamat pare, maraming salamat. Thanks, Tia! Check it out! Kolo Boys of Aoki Island! Woo! Maalala ko yung Aoki dahil sa pagmamahal na binigay sa akin ng mga tao doon, lalo na yung mga local surfers doon. Sobrang na-touch talaga ako sa kabaitan nila, sa hospitality nila. Talagang hindi ko makakalimutan yan. Yan yung mga bagay na talagang dumidikit talaga dito sa isip at sa puso. Yung hindi ko makakalimutan yung bawat isa't isang mga ngiti nila, yun, dahil doon gusto ko sila tulungan at balikan. Para sa akin, nagiging second home ko na rin yung Aoki. Ang mundong ito ay hindi natin minana mula sa ating mga ninuno. Ito'y hiram lang natin mula sa ating mga anak at apo. Kung mahiling po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA, Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong mga kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung Kapuso Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.